Ang bigat ng bestida. Ito ang unang pumasok sa isip ni Arabella habang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin. Gawa sa mamahaling tela na hindi niya mawari kung ano, pinalamutian ng maliliit na perlas na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Isang obra maestra, isang damit na pinapangarap ng bawat babae sa araw ng kanilang kasal. Pero para sa kanya, para itong isang kadena, pabigat ng pabigat sa bawat paghinga niya. Ara, ano ba? Huwag ka nang umarte dyan na parang ikaw ang biktima. Biglang singit ng boses ng kanyang ina mula sa likuran. Pumasok si Aling Marites sa kwarto at agad napalitan ng kaba ang katahimikan. Hindi naman po ako umaarte, Nay. Mahinang sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Nakikita niya ang paglapit ng ina, ang matalim na tingin nito na sumusuri sa bawat pulgada ng kanyang anyo. Magpasalamat ka pa nga. Samni sa halip na mabulok tayo sa utang, magiging reyna ka sa isang palasyo. Sabi ni Aling Marites, inaayos ang laylayan ng bestida na para bang isa lang itong produkto. Isipin mo na lang, lahat ng paghihirap namin ng tatay mo para mapalaki ka, ito na ang sukle. Isang beses ka lang naming hihilingan, Ara, para ito sa pamilya. Para sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang lason na paulit-ulit na ibinubulong sa kanya sa mga nakalipas na linggo. Napapikit si Ara, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Biglang pumasok sa isip niya ang muka ni Paulo, ang mga matatamis nitong salita noong isang gabi. Gawin mo na, mahal ko, sabi nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Para ito sa kinabukasan natin. Kapag nakaahon na ang pamilya mo at kapag maayos na ang lahat, babalikan kita. Maghintay ka lang. Tayo pa rin sa huli. Ang pangakong iyon ang tanging kinakapitan niya, gaano man ito karupok. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ma'am Ara, sir, handa na po ang sasakyan. Sabi ng isang babaeng nakauniporme. Huminga ng malalim si Ara. Ito na yon, walang atrasan. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na handa ng pumatak at humarap sa ina. Handa na po ako. Ang sumunod na mga oras ay parang isang panaginip na hindi niya kontrolado. Dinala siya sa isang opisina na amoy lumang papel at mamahaling pabango. Naroon ang isang abogadong nasa katanghalian ang edad, si Atty. Romero, na may seryosong mukha. Hindi niya pinansin ang mga taong naroon. Ang mga mata niya ay nakatuon lang sa isang dokumentong nakalatag sa mesa, isang kasunduan sa kasal. Basahin nating muli ang ilang mahahalagang probisyon, sabi ni Atty. Romero sa isang boses na walang emosyon. Bilang asawa ni Mr. Leron Santillan, si Miss Arabella Sanchez ay maninirahan sa Santillan Estate. Magkakaroon siya ng buwanang allowance, ngunit wala siyang karapatang makialam sa anumang desisyon sa negosyo ng pamilya. Sakaling magising si Mr. Santillan at naisin niyang pawalang bisa ang kasal, tatanggap si Ms. Sanchez ng kaukulang danyos perwisyo sa kondisyon na mananatiling confidential ang lahat ng nangyari. Ang kasunduang ito ay may bisa sa sandaling malagdaan. Napalunok si Ara. Ang bawat salita ay parang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa hukay. Ibinigay sa kanya ang isang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata nila ay puno ng pag-aabang. Para sa pamilya, sabi niya sa sarili, para sa kinabukasan namin ni Paulo, at sa huling pagkakataon,
pinirmahan niya ang kanyang kalayaan. Ang huling destinasyon nila ay ang pinakamalaki at pinakapribadong ospital sa syudad. Ang buong palapag ay nakareserba para sa iisang pasyente, para sa kanyang magiging asawa. Pagpasok niya sa kwarto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Maliban sa mahinang tunog ng mga aparatus na nakakabit sa kama, wala kang maririnig. At doon, nakita niya si Leron Santillan sa unang pagkakataon. Napatigil siya sa paghinga. Ang mga larawan sa internet ay, ay hindi nagbigay hustisya sa itsura nito. Kahit nakapikit at walang malay, baka sa mukha nito ang perpektong hubog ng panga, ang makakapal na kilay, at ang mga labing tila balaging may gustong sabihin. Mukha siyang isang prinsipe mula sa isang fairy tale na isinumpa sa isang mahimbing na pagkakatulog. Isang prinsipe na ngayon ay kanyang asawa. Iniwan siya ng lahat sa loob ng silid. Siya at ang lalaking natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Umupo siya sa upuang nasa tabi nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Dito, walang nanghuhusga, walang humihingi, walang naniningil. Tinitigan niya ang kamay ni Leron na nakapatong sa kumot, dahan-dahan sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili. Iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito. Malamig ang balat nito. Napayuko si Ara at bumulong sa hangin, sapat lang para marinig niya ang sariling tinig. Sana mapatawad mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay nilang magkahawak. At sa sandaling iyon, sa gitna ng bigat sa kanyang dibdib, may naramdaman siyang kakaiba. Isang napakaliit, halos hindi maramdamang paggalaw mula sa mga daliri ng lalaking hawak niya. Napaangat ang kanyang ulo ng lalaki ang mga mata. Parang gumalaw ang daliri niya o guni-guni niya lang ba iyon? Ang kasal ay simple at mabilis. Halos walang seremonya, walang bisita maliban sa kanyang mga magulang, si Atty. Romero, at isang notaryo. Ang groom ay nanatiling nasa ospital. Pagkatapos ng huling pirma, opisyal nang naging Mrs. Arabella Sanchez Santillan, si Ara, isang pangalan na parang hindi angkop sa kanyang pagkatao. Ang Santillan Estate ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa malaking bakal na tarangkahan, bumungad sa kanya ang isang mahabang daan na pinalilibutan ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman. Sa dulo nito, nakatayo ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Puti, malaki at nakakapanliit. Sumalubong sa kanya ang isang hilera ng mga kasambahay na nakauniporme, pinangungunahan ng isang may edad na babae na nagpakilalang si Manang Elsa, ang mayordoma. Lahat sila ay magalang, ngunit ramdam ni Ara ang mga mapanuring tingin sa likod ng kanilang mga ngiti. "Welcome po, Ma'am Ara," sabi ni Manang Elsa, ngunit ang ma'am ay parang pilit. "Ihahatid ko na po kayo sa inyong silid. Ito po ang dating master's bedroom." Sinundan niya ang mayordoma sa isang malawak na hagdanan na gawa sa marmol. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan. Mga naglalakihang painting sa dingding, mga chandelier na kumikinang, at mga antigong kasangkapan. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang dayuhan na naligaw sa isang museo. Malamig ang hangin at ang katahimikan ay nakakabingi. Ang silid nila
ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. May sarili itong sala at isang balkonahe na may tanawin ng malawak na hardin. Sa gitna, isang king-sized bed na tila hindi pa nagagalaw. Ito ang kwarto ni Leron. At ngayon, sa kanya na rin. Pero pakiramdam niya, nakikitulog lang siya. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo siya sa dulo ng kama. Niyakap niya ang sarili. Ano itong pinasok niya? So, ikaw pala yon. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Ara at napalingon sa pinto. Nakatayo roon ang isang babae na hindi niya napansing pumasok. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida at ang bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng awtoridad na para bang siya ang tunay na may-ari ng lugar. Ako si Katrina Imperial. Pagpapatuloy ng babae, lumalakad papasok sa silid na may pagmamayabang. Sinuri niya si Ara mula ulo hanggang paa at ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Childhood best friend ni Leron at tagapag-alaga ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya habang siya ay nagpapahinga. Ara. Nauutal na sagot ni Ara na patayo. Arabella. Alam ko, mabilis na sagot ni Katrina. Your name is all over the contract. Tumingin siya sa paligid ng kwarto at sa isang iglap na wala ang pekeng ngiti. This was his sanctuary. Sana naman alam mo kung paano rumispeto. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Hindi nakasagot si Ara. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hapunan ng gabing yon ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Ara. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang mesa habang si Katrina ay nasa kabilang dulo, kumikilos na parang siya ang ginang ng tahanan. Naaalala ko noong mga bata pa kami ni Leron, simula ni Katrina, nakatingin sa mga kasambahay na para bang sila ang kausap. Lagi kaming nagtatago sa ilalim ng mesang ito. Sabi niya, balang araw kapag ikinasal na kami, dito pa rin kami kakain araw-araw. Napatigil sa pagsubo si Ara. Ikinasal? Of course, that was just a childish promise. Dagdag ni Katrina, sabay sulyap kay Ara na may panunuya. People change. Plans change. Minsan, may mga hindi inaasahang bisita na dumarating sa buhay natin. Pakiramdam ni Ara ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Ginawa ni Katrina ang lahat para iparamdam sa kanya na siya ay isang tagalabas. Isang estranghero na walang karapatan sa lugar na iyon. Pagkatapos ng hapunan, nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Gusto na lang niyang magkulong. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, halos mapatalon siya. Nakita niya ang pangalan ni Paulo sa screen. Sa isang iglap, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mahal, kumusta? Sagot niya, ang boses ay nanginginig. Okay na ba ang lahat dyan? Nakapasok ka na? Tanong ni Paulo. Walang bakas ng pag-aalala sa boses nito. Direkta sa punto. Oo, ang laki ng bahay, Paulo. Nakakatakot, sabi ni Ara. Huwag kang matakot. Isipin mo, lahat yan magiging atin din balang araw, sabi ni Paulo. May kakaiba sa tono nito. Nga pala, mahal, subukan mong hanapin ang si study room ni Leron. Sabi ng mga naririnig ko, nandoon daw lahat ng mahahalagang papeles ng kumpanya. Baka may makita kang makakatulong sa atin. Napakunot ang noo ni Ara. Papeles? Bakit? Basta, para sigurado lang tayo, para malaman natin kung ano ang mga karapatan mo bilang asawa niya, mabilis na palusot ni Paulo.
Sige na, mahal. Mag-ingat ka dyan. Tawagan mo ako agad kapag may nalaman ka. Bago pa man makasagot si Ara, ibinaba na ni Paulo ang tawag. Naiwan siyang hawak ang cellphone. Ang pakiramdam ng pag-asa ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na kaba. Lumabas siya ng silid para kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa mahaba at madilim na pasilyo, bigla siyang hinarang ni Katrina na kalalabas lang mula sa isang silid sa di kalayuan. Nakatayo ito, nakapamewang, at wala na ang pekeng ngiti sa muka. Huwag kang magkakamaling isipin na isa ka talagang santilan. Mariing sabi ni Katrina, ang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata. Alam ko kung ano ang habol mo, pera, at sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Pagkatapos sabihin yon, tinalikuran niya si Ara at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na nag-iwan kay Ara na nanginginig sa takot at pag-iisa. Ang amoy ng antiseptic. Iyon ang unang bagay na bumubuo sa kamalayan ni Leron Santillan tuwing umaga. Sinusundan ng mahinang, ritmikong tunog ng life support machine na nasa tabi ng kanyang kama. Para sa lahat ng tao sa mundong ito, ang mga tunog na iyon ang patunay na siya ay buhay pa, ngunit walang malay. Pero para sa kanya, ang mga tunog na iyon ay isang paalala na ang plano niya ay tumatakbo. Isang buwan na siyang nakahiga sa kamang ito, nakapikit, nagkukunwaring isang halaman na naghihintay na lang na malanta. Isang buwan na niyang pinakikinggan ang mga nag-aalalang bulong ng mga doktor, ang mga pekeng hikbi ni Katrina at ang mga seryosong talakayan ng ma- ang mga abogado tungkol sa kanyang pamana. Lahat sila ay nag-aakalang siya'y natutulog. Pero sa likod ng kanyang mga talukap, ang kanyang isip ay mas gising pa kaysa dati. Ang lahat ay nagsimula sa aksidente ng kanyang ama, si Don Ricardo. Isang simpleng car crash, sabi ng mga pulis. Ngunit alam ni Leron ang katotohanan. Isa iyong pagtatangka. At ang nag-utos nito ay isang taong malapit sa kanila, isang ahas na matagal na nilang inalagaan sa loob ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi niya alam kung sino. Kaya isinagawa niya ang desperadong planong ito, ang magkunwaring biktima ng parehong kapahamakan. Sa kanyang pagiging comatose, malalaman niya kung sino ang aakyat sa pwesto, kung sino ang magtatraidor, at kung sino ang tunay na kakampi. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang bagay, ang pagkakaroon ng asawa, isang kontrata, isang kasunduan para protektahan daw ang interes ng pamilya. Isang babaeng pinili ng kanilang mga abogado, si Arabella Sanchez. Para kay Leron, isa lang siyang estranghero, isang posibleng gold digger na sinamantala ang pagkakataon. Isa pang piyesa sa larong ito, hanggang sa nagsimula siyang makinig. Narinig niya ang pagpasok nito sa silid, ang mahihinang mga yabag na tila natatakot na makagawa ng ingay. Narinig niya ang pag-upo nito sa silya sa tabi ng kama. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang hikbing pilit na pinipigilan. Gabi-gabi, naririnig niya itong umiiyak ng tahimik. Akala nito ay tulog siya. Akala nito ay walang nakakarinig. Ngayong gabi, iba ang narinig niya, ang mahinang ring ng isang cellphone. Nay! Boses yon ni Ara, garalgal at pagod. Opo, opo, naipadala ko na po kaninang umaga yung hinihingi ninyo.
Isang saglit na katahimikan. Pero Nay, kakatransfer ko lang po noong 1 linggo. Ang sabi po ng abogado, may limitasyon lang ang allowance ko kada buwan. Hindi ko po pwedeng kunin lahat ng sabay-sabay. Nakinig si Leron, ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ito na ba iyon? Ang patunay na pera lang ang habol ng babaeng ito at ng kanyang pamilya. Bagong sapatos ni Bunso. Nay, ang dami pa po niyang sapatos. Opo, alam kong birthday niya pero sige po. Sige po, gagawan ko ng paraan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ara pagkatapos ng tawag. Isang buntong hininga na puno ng pagod at pagsuko. Hindi ito tunog ng isang ganid na nagbibilang ng pera. Tunog ito ng isang taong nauubos. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang kaluskos ng papel. Pasensya ka na kung naingayan ka. Mahina ang sabi nito na para bang kinakausap siya. Magbabasa lang ako. Sabi kasi ng mga nurse, maganda raw na may naririnig kang boses. Nagsimula itong magbasa. Isang lumang nobela. Ang boses nito ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging kalmado. May isang bagay sa tono ng kanyang boses. Isang bagay na malambing at totoo. Hindi iyon ang boses ng isang manggagantsuso. Pinag-aralan niya ang babae sa abot ng kanyang makakaya nang hindi gumagalaw. Si Arabella Sanchez. Mukhang simple. Kumikilos ng may pag-iingat. Umiiyak kapag akala niya'y walang nakakakita. At nagbabasa ng libro para sa isang lalaking hindi niya kilala. Isa ba itong napakagaling na aktres? O isa siyang biktima sa isang mas malaking laro na hindi rin niya naiintindihan? Ang isip ni Leron na sanay sa mga kalkulasyon at estratehiya sa negosyo ay nahihirapang unawain ang puzzle na ito. Natigil ang kanyang pag-iisip nang huminto sa pagbabasa si Ara. Narinig niya itong bumuntong hininga. Alam mo ba, bulong nito, ang boses ay puno ng kalungkutan. Pangarap ko talagang maging doktor. Naramdaman ni Leron ang isang kuryente sa kanyang sistema. Ito ang unang pagkakataon na may sinabi ito tungkol sa sarili niya. Nakapasa ako sa scholarship. Sobrang saya ko noon. Pero, naaksidente si tatay. Kailangan kong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho, para tulungan sila. Sabi nila, mas importante ang pamilya kaysa sa pangarap. Isang aksidente, ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Leron. Isang babaeng isinuko ang pangarap niyang maging doktor dahil sa isang aksidente sa pamilya. Isang pamilyang walang ginawa kundi humingi ng pera. Mayroong mali, mayroong hindi tugma. Si Leron na ang buong buhay ay umiikot sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng kasinungalingan ay nakaramdam ng isang bagong interes, isang bagong misteryo. At ang misteryong iyon ay ang babaeng kasalukuyang nakaupo sa tabi niya, na hindi alam na ang leon na inaakala niyang natutulog ay matagal nang gising at nakikinig. Ang mga araw sa mansyon ay pare-pareho, tahimik, malamig at malungkot. Sinubukan ni Ara na maging abala. Tumutulong siya sa mga kasambahay sa hardin, nagbabasa ng mga libro mula sa malawak na silid-aklatan. At higit sa lahat, ginugugol niya ang maraming oras sa tabi ni Leron. Ang pakikipag-usap sa lalaking natutulog ang naging tanging paraan niya para mailabas ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaang iyon ay laging panandalian. Isang tawag lang mula sa kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang pangamba ay bumabalik. Nang umagang iyon, isang video call mula sa kanyang ina ang sumira sa kanyang katahimikan. Ara, "Anak!
Tingnan mo! Masayang bati ni Aling Marites, itinututok ang kamera ng cellphone sa kanyang kapatid na bunso. Bagong-bago ang rubber shoes niya. Branded, salamat sa padala mo ha? Ngumiti ng pilit si Ara. Walang anuman po nay, masaya po ako at nagustuhan niya. Oo naman, kaya lang biglang nagbago ang tono ng kanyang ina. Nakita ng tatay mo sa mall kahapon, may bagong model ng flat screen TV. Malaki, ang ganda sana sa sala natin. Para naman may libangan ang tatay mo. Napabuntong hininga si Ara. Nay, kakapadala ko lang po. Ang allowance ko po ay... Ano ka ba, Ara? Putol ni Aling Marites sa kanya na wala na ang nangiti. Nasa pugad ka na ng ginto. Nagdadamot ka pa. Utang na loob, anak. Minsan lang kami hihiling. Para saan pat nagpakasal ka sa isang bilyonaryo kung magtitiis pa rin kami sa lumang TV. Walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng luha niya ay tila nababalewala sa isang iglap. Sige po, Nay. Susubukan ko po. Mahinang sagot niya. Ramdam ang pamilyar na pagkatalo. Pagkababa ng tawag, napaupo si Ara sa kanyang kama, napasabunot sa sariling buhok. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya magiging isang personal na bangko para sa kanila? Nagsimulang mamuo ang isang damdamin sa kanyang puso na hindi niya madalas maramdaman. Galit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog muli ang kanyang cellphone. Si Paulo. Magkita tayo sa labas ng village. Ngayon na, sabi nito sa kabilang linya, walang pag-aalinlangan. Nagtago si Ara sa ilalim ng isang malaking payong habang naghihintay sa isang coffee shop malapit sa village. Pagdating ni Paulo, hindi man lang ito ngumiti. Nakuha mo na ba? Bungad nito. Umiling si Ara. Paulo, hindi ko yata kaya. Nakakandado ang study room niya at laging nandyan si Katrina. Nagmamasid. Napasuntok si Paulo sa mesa dahilan para magtinginan na ng ilang tao. Ano ba, Ara? Ang simple-simple ng pinapagawa ko, hindi mo pa magawa? Kailangan natin ng kopya ng mga dokumento sa investment portfolio niya. Yon ang magpapatunay na may karapatan ka bilang asawa. Pero bakit kailangan nating gawin to ng patago? Tanong ni Ara, ang boses ay nagsimula ng manginig. Hindi ba dapat ay sa abogado natin ito idaan? Lumapit si Paulo. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at nawala na ang lahat ng lambing na dati niyang nakikita. Makinig ka sa akin, Ara. Pinasok mo to, kaya panindigan mo. Kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko, ako mismo ang magsasabi sa mga santilyan na pinipirahan mo lang sila, nakasabwat mo ang pamilya mo. Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa'yo? Nanlamig ang buong katawan ni Ara, isang banta. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Huling sabi ni Paulo bago tumayo at iwan siyang mag-isa, nanginginig at gulong-gulo. Gabi, ang buong mansyon ay tahimik. Bawat tunog mula sa pagtiktak ng lumang orasan sa pasilyo hanggang sa tibok ng sarili niyang puso ay tila umuugong sa katahimikan. Bumangon siya. Ang mga banta ni Paulo, ang mga walang katapusang hiling ng kanyang pamilya. Para siyang nalulunod. Kailangan niyang gawin ito para matapos na. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pinto ng kanyang silid at lumabas. Madilim ang pasilyo. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa malalaking bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Nakarating siya sa tapat ng study room.
gaya ng inaasahan, nakakandado. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang paperclip na itinago niya kanina. Nanginginig ang mga kamay, sinubukan niyang isundot ito sa susian. Isang paraan na nakita lang niya sa mga pelikula, isang pag-click, napatigil siya. Bumukas ang pinto, pumasok siya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang libro, katad, at kapangyarihan. Binuksan niya ang maliit na flashlight ng kanyang cellphone at itinutok sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany. May mga drawer ito. Sinubukan niyang buksan ang una. Nakakandado. Ang pangalawa, nakakandado rin. Ang huli, ang pinakamalaki, nakakandado. Napaupo siya sa sahig, ramdam ang pagkabigo. Paano niya gagawin ito? Bigla, sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang click-clack. Ang tunog ng takong sa marmol na sahig ng pasilyo. Papalapit, nanlaki ang mga mata ni Ara. Si Katrina, dali-dali siyang tumayo, naghahanap ng mapagtataguan. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ay nasa tapat na ng pinto. Huminto ito, at sa isang iglap, narinig niya ang pagpihit ng seradura. Napatigil ang paghinga ni Ara. Nag-freeze ang buong katawan niya. Ang tanging nagpapagalaw sa kanya ay ang marahas na pagkabog ng kanyang dibdib. Pinihit ni Katrina ang seradura, ngunit hindi ito bumukas. Nakalimutan niyang ilock muli mula sa loob. Isang buntong hininga ng inis ang narinig niya mula sa labas, sinundan ng muling paglakas ng tunog ng mga takong palayo sa pinto. Nakahinga ng maluwag si Ara, napasandal siya sa pader. Pawis na pawis ang kanyang noo. Muntik na. Isang pagkakamali pa at huli na siya. Dali-dali niyang isinara ang study room. Maingat na nilock ito gamit ang paperclip at walang ingay na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at napaupo sa sahig. Hinahabol ang kanyang hininga. Hindi na niya kaya ito. Ang kasinungalingan, ang takot. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Manang Elsa na bibisita sa kanyang mga magulang. Kailangan niya ng dahilan para umalis sa mansyon kahit sandali lang. Ang totoo, kailangan niyang kumuha ng ilang gamit na naiwan niya, mga simpleng bagay na magpapaalala sa kanya kung sino siya bago ang lahat ng ito. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nanonood ng TV sa sala. Hindi man lang siya pinansin ng mga ito. "Nay, Tay, nandito po ako," sabi niya. "Oh, ikaw pala," sabi ni Mang Cardo, hindi inaalis ang tingin sa TV. "Napadalaw ka?" "Kukunin ko lang po yung ilang gamit ko sa kwarto." "Sige," maikling sagot ng kanyang ina. Pumasok si Ara sa dati niyang silid. Maliit, masikip, ngunit puno ng alaala. Sa ilalim ng kanyang kama may isang lumang baul na kahoy. Dito niya itinatago ang mga mahahalagang bagay sa kanya, mga lumang litrato, mga sulat mula sa mga kaibigan, at ang kanyang high school diploma. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang papel ay nagpabalik sa kanya sa mas simpleng panahon. Habang hinahalungkat ang mga gamit, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, kulay asul na passbook na nakasiksik sa ilalim ng mga damit. Hindi ito sa kanya. Kinuha niya ito. Nakapangalan sa kanyang ina, Aling Marites Sanchez. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang malaking deposito, 1,000,000. Ang petsa ng deposito, 2 araw pagkatapos ng aksidente ng kanyang ama. Sa ibaba nito, may isa pang deposito, mas malaki, 5,000,000. Ang petsa,
Isang araw pagkatapos niyang pumirma ng kontrata sa kasal. Saan galing ang perang ito? Akala ba niya ay baon sila sa utang? Nanginginig ang mga kamay. Ipinagpatuloy niya ang paghahalungkat sa baul. Sa ilalim ng lahat, may nakita siyang isang tumpok ng mga nakatuping papel, mga sulat. Binuksan niya ang isa. Galing kay Paulo. Tita Marites, wag po kayong mag-alala. Konting tiis na lang po at makukuha na natin ang lahat. Basta't siguraduhin niyo lang pong maniniwala si Ara sa kwento tungkol sa utang. Kailangan niyang isipin na wala siyang ibang pagpipilian. Kapag napunta na sa kanya ang mana, tayo na ang maghahati-hati. Nabitawan ni Ara ang sulat. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Hindi, hindi ito totoo. Kinuha niya ang isa pang sulat. Sulat kamay ng kanyang ina. Paulo, magaling ang pag-arte mo, iho. Talagang kumbinsido ang anak ko na mahal mo siya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Sa oras na pirmahan niya ang kontrata, siguraduhin mong maibibigay mo agad ang unang bahagi ng bayad. At yung tungkol sa aksidente ni Cardo, siguraduhin mong walang makakaalam na sinadya natin yon para makuha ang insurance. Aksidente, sinadya utang, kwento lang. Nahihilo si Ara. Ang sahig ay tila gumagalaw. Ang mga salita sa sulat ay sumasayaw sa kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagtigil niya sa pag-aaral, ang pagtatrabaho sa murang edad, ang pagpapakasal sa isang estranghero, ang pagtitiis sa kahihiyan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas na sila mismo ang nagsulat at siya ang ginawang bida na walang kamalay-malay. Napaupo siya sa sahig, bagsak. Ang passbook at mga sulat ay nagkalat sa kanyang paanan. Hindi siya makaiyak. Wala nang luhang gustong lumabas. Ang nararamdaman niya ay hindi lang sakit. Ito ay pagkasira, ang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Mula sa sala, narinig niya ang malakas na tawanan ng kanyang mga magulang habang nanonood ng TV. Masaya sila. Masaya sila sa perang nagmula sa pagbebenta ng sarili nilang anak. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Boses ni Paulo. Tita, magandang balita. Sigaw nito mula sa labas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang masayang bati ng kanyang ina kay Paulo. Nagtatawanan sila, masayang masaya, mga taong pinagkatiwalaan niya, mga taong akala niya ay mahal siya. Sila ang tunay na mga buwitre at siya ang kanilang naging biktima. Parang lumilindol, pero hindi ang sahig ang gumagalaw, kundi ang buong pagkatao ni Ara. Nakaupo pa rin siya sa sahig ng kanyang lumang kwarto, hawak ang mga sulat na sumira sa kanyang mundo. Ang masayang tawanan mula sa sala ay parang mga punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit may isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito lakas na pisikal. Ito ay ang lakas na nagmumula sa isang pusong dinurog at wala nang pakialam kung mabasag pa. Dala-dala ang mga ebidensya ng kanilang kataksilan, lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya silang tatlo sa sala, ang kanyang ina, ang kanyang ama at si Paulo. Masayang nag-uusap habang kumakain ng merienda. Napatingin sila sa kanya at sa isang iglap nawala ang kanilang mga ngiti. Ara anak, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Marites. Halata ang pagkukunwari sa boses. Hindi sumagot si Ara.
Dahan-dahan, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at ibinagsak dito ang passbook at ang mga sulat. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napatingin si Paulo sa mga papel at agad siyang namutla. Sinubukan itong abutin ni Aling Marites, ngunit mabilis na inilayo ito ni Ara. Utang, simpleng sabi ni Ara. Akala ko ba, baon tayo sa utang? Akala ko ba, kailangan nating isalba ang bahay na to? Akala ko ba, kailangan kong isakripisyo ang buhay ko para sa inyo? Ara anak, magpapaliwanag kami. Simula ni Pana, Cardo na patayo. Magpapaliwanag! Sigaw ni Ara at sa wakas bumuhos ang mga luha kasabay ng kanyang galit. Ano ang ipapaliwanag ninyo? Na yung aksidente mo, tay, ay sinadya para makuha ang insurance? Na yung utang na sinasabi ninyo ay isang malaking kasinungalingan para lang maibenta ako na parang isang hayop? Tumingin siya kay Paulo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinanghawakan niya ng pangako. At ikaw, sabi niya, nanginginig ang boses sa galit. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan natin. Pero pera lang pala ang habol mo. Pera ko. Pera na galing sa paghihirap ko. Hindi mo yan pera, Ara. Biglang sigaw ni Aling Marites, lumabas na ang tunay na kulay. Pera yan ng mga santilyan. At may karapatan kami dyan, kami ang nagpalaki sa'yo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Utang? Tumawa si Ara, isang tawang walang saya. Walang katapusan ang utang na loob na sinisingil ninyo sa akin. Pero kailanman, tinanong niyo ba kung ano ang gusto ko? Kung masaya ba ako? Hindi, dahil hindi niyo ako anak. Isa lang akong investment. Sumusobra ka na, Ara, sabi ni Paulo. Nahanap na muli ang kanyang tapang. Oo, ginawa namin yon. Ano ngayon? Deserve din naman naming guminhawa sa buhay. Habang buhay ka na lang bang magiging isang kawawang martir? Ang huling salitang iyon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Ara. Ang mga taong nasa harapan niya ay mga estranghero. Mas masahol pa sa mga estranghero. Sila ang mga halimaw na nagtago sa ilalim ng maskara ng pamilya at pag-ibig. Tapos na ako. Mahinang sabi ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanilang tatlo, isa-isa. Simula ngayon, wala na kayong anak at lalong-lalo na wala na kayong aasahang kahit isang kusing mula sa akin. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad palabas ng bahay. Ang bahay na dati niyang tahanan na ngayon ay isa na lang libingan ng mga alaala. Saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Hindi ka pwedeng umalis, nakatali ka sa amin. Hindi lumingon si Ara, nagpatuloy lang siya sa paglakad. Pagbalik niya sa mansyon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang buong lugar ay parang isang malaking kulungan. Ang tanging lugar na naisip niya ay ang silid ni Leron. Ang tanging lugar kung saan may katahimikan. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto at dumiretso sa kama. Doon, sa tabi ng laking hindi gumagalaw at hindi nang huhusga, gumuho ang kanyang mundo. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kumot. At umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak, hindi na pinipigilan ang bawat hikbi. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga.
Niloko nila ako, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak, kinakausap ang natutulog na si Leron. Lahat sila, ang pamilya ko, ang lalaking minahal ko, ginawa nila akong tanga. Bakit? Anong ginawa kong masama? Nagmahal lang naman ako, naging mabuting anak lang naman ako. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Sana, sana hindi na lang ako nabuhay. Bulong niya sa kawalan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang pisngi at tumama sa kamay ni Leron na nakapatong sa kama. Hindi ito nakita ni Ara. Masyado siyang abala sa pagluluksa para sa mga taong buhay pa, ngunit para sa kanya ay matagal nang patay. Ngunit sa ilalim ng kumot kung saan hindi niya nakikita, ang mga daliri ni Leron Santillan ay dahan-dahang nagkuyom. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw, pinipigilan ang isang galit na nagbabadyang sumabog. Narinig niya ang lahat at ang leon ay handa ng magising. Ang bawat hikbi ni Ara ay parang dagitab na dumadaloy sa sistema ni Leron. Sa loob ng isang buwan, pinanood niya ang babaeng ito mula sa kanyang pagkukunwaring pagkakatulog. Sa simula, isa lang siyang kahina-hinalang estranghero. Ngunit habang tumatagal, nakita niya ang tunay nitong pagkatao sa mga sandaling akala nito ay nag-iisa siya. Ang kanyang kabaitan sa mga kasambahay, ang kanyang kalungkutan sa gabi, ang kanyang sinseridad habang nagbabasa ng libro para sa kanya. Ang narinig niyang pag-uusap nila sa telepono noon ay nagbigay sa kanya ng duda. Ngunit ang pag-amin nitong puno ng sakit at pighati ngayon ang nagbigay sa kanya ng kasagutan. Hindi siya isang gold digger, isa siyang biktima na mas malala pa ang sinapit kaysa sa kanya. Ipinagkanulo siya hindi ng kasosyo sa negosyo, kundi ng sarili niyang dugo at laman. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Leron. Galit para sa mga taong walang awang ginamit si Ara. Galit para kay Paulo na malinaw na hindi lang isang oportunista kundi isang ahas. At galit sa sarili niya dahil sa simula hinusgahan niya ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang planong ito ay hindi na lang para sa paghahanap ng traidor sa kanyang kumpanya. Ngayon, para na rin ito sa pagbibigay ng hustisya para kay Ara. Tapos na ang pagkukunwari, oras na para tapusin ang laro. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Katrina Imperial ay nakangiti. Isang nangiting puno ng tagumpay. Sa wakas, hawak na niya ang lahat ng ebidensya na kailangan niya. Sa mga nakalipas na linggo, hindi niya tinantanan si Ara. Nag-hire siya ng pribadong investigador. Mayroon siyang mga litrato ng lihim na pagkikita ni Ara at Paulo. Mayroon siyang kopya ng mga bank transfer ni Ara sa pamilya nito, mga halagang higit pa sa normal na gastusin. At ang huli, ang testimonya ng isang hardinero na nakakita kay Ara na palabas ng study room ni Leron noong isang gabi. Para kay Katrina, malinaw na ang lahat. Isa itong sindikato. Si Ara ang pamilya nito at ang lalaking iyon. Planado nilang nakawin ang yaman ng mga Santillan. Tumawag siya kay Atty. Romero. Atty. Romero, I need you to come to the estate immediately. Sabi niya, ang boses ay puno ng autoridad. And please invite the Sanchez family. Paulo Jimenez too. It's time for a family meeting. Is there a problem, Miss Imperial? Tanong ng abogado. No problem at all, attorney. Sagot ni Katrina, isang mapanuyang ngiti
ang gumuhit sa kanyang mga labi. Just a little pest control. Dumating si Ate Romero sa mansyon kasama ang kanyang mga assistant. Makalipas ang ilang minuto, dumating din ang isang van. Mula dito, bumaba si Aling Marites, Mang Cardo, at ang kanilang mga anak, lahat ay nakangiti, na para bang inimbitahan sa isang fiesta. Kasunod nila si Paulo Jimenez na may mayabang na tindig. Akala nila ito na ang araw ng kanilang swerte. Akala nila dahil nahuli na si Ara, mapipilitan ang mga Santillan na magbigay ng malaking halaga para sa kanilang pananahimik. Pinapasok sila ni Manang Elsa sa malaking sala. Naupo sila sa mga mamahaling sofa, hindi maitago ang pagkamangha at kasakiman sa kanilang mga mata. Ilang sandali pa bumaba si Katrina mula sa grand staircase, suot ang isang itim na damit na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Salamat sa pagdating, simula niya ang boses ay malamig. Ano po ba ang pag-uusapan natin, Ma'am Katrina? Tanong ni Aling Marites, nagpapakyut. Ngumiti si Katrina. Nandito tayo para linawin ang estado ni Arabella. Sa itaas, si Ara ay nasa loob pa rin ng silid ni Leron. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay maga sa kaiiyak. Naramdaman niya ang matinding pagod na para bang naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanyang diwa. Si Manang Elsa. Ma'am Ara, sabi ng mayordoma, may bakas ng awa sa kanyang boses. Pinapatawag po kayo sa sala. Nariyan po si Attorney Romero at ang pamilya ninyo. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang pamilya niya, nandito sila. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang katapusan. Sumunod siya kay Manang Elsa pababa ng hagdan. Bawat hakbang ay parang isang milya ang bigat. Pagdating niya sa bukana ng sala, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Katrina, ang nag-aalalang mukha ni Atty. Romero, at ang mga mukha ng kanyang pamilya at ni Paulo, mga mukhang puno ng pagkasuklam at tagumpay. Para siyang isang kriminal na hahatulan. Tumayo si Katrina, hawak ang isang folder. Arabella Sanchez, sabi niya sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaungaw sa buong silid. Sa harap ng lahat ng naririto, bilang pansamantalang tagapangalaga ng Santillan Estate, ipinapaalam ko sa iyo na tapos na ang panloloko mo. Inilapag niya sa mesa ang mga litrato, isa-isa. May ebidensya kami ng iyong pakikipagsabuatan sa lalaking ito, sabi niya, sabay turo kay Paulo, at ng patuloy mong pagnanakaw sa perang ipinagkatiwala sa iyo. Napatitig si Ara sa mga litrato, sa mga dokumento, wala siyang masabi, wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Para saan pa? You are a disgrace to the Santillan name. Pagpapatuloy ni Katrina, ang bawat salita ay tumatama sa kanya. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Napayuko si Ara. Eto na nga, ang huling patibong. At nahulog siya dito nang walang kalaban-laban. Tumingin siya sa kanyang pamilya. Nakangisi sila. Tumingin siya kay Paulo. Nakangisi rin ito. Tumingin siya kay Katrina. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi. Wala siyang kakampi. Nag-iisa siya. Arabella Sanchez, tapos na ang maliligayang araw mo. Deklara ni Katrina, ang boses ay puno ng finality. Sa itaas, sa ikalawang palapag, sa dulo ng pasilyo, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Isang anino ang lumabas mula sa dilim, at isang boses, malalim at puno ng kapangyarihan,
na matagal nang hindi naririnig sa mansyon ang bumasag sa tensyon. I don't think so, Katrina. Ay, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na napalingon sa itaas, sa pinanggalingan ng boses. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha at takot. Doon, sa tuktok ng grand staircase, nakatayo si Leron Santillan. Hindi na siya ang pasyenteng nakahiga sa kama, balot ng mga tubo at wire. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na shirt at pantalon. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang buong mansyon. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila at sa kanyang mukha ay may isang ekspresyong malamig pa sa yelo. Leleron, nauutal na sabi ni Katrina, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Gising ka na? Hindi siya pinansin ni Leron. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa iisang tao lamang, si Ara. Nakita niya ang gulat, pagkalito at isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata nitong puno ng luha. Huminto si Leron sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ara patungo sa mga taong nag-aakalang sila ang mananalo sa araw na iyon. Anong nangyayari dito? Tanong ni Paulo, ang kanyang pagiging mayabang ay biglang naglaho na parang bula. Isang pest control, hindi ba, Katrina? Sagot ni Leron, sa wakas ay tiningnan ang kanyang best friend. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Tama ka, oras na para maglinis ng mga basura sa pamamahay na ito. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga litrato at dokumento na inilatag ni Katrina. Kinuha niya ang isang litrato ni Ara at Paulo. Isang sabwatan, sabi mo? Tanong ni Leron, sabay tingin kay Paulo. Ang tingin niya ay napakatalim na para bang kayang tumagos sa kaluluwa. Sabihin mo sa akin, Mr. Jimenez, bukod sa panloloko sa asawa ko, ano pa ang mga pinagkakaabalahan mo? Halimbawa, ang pagbebenta ng confidential R&D files ng Santillan Pharmaceuticals sa mga kakumpetensya natin. Ang mukha ni Paulo ay naging kasing puti ng papel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga ba? Ngumisi si Leron, isang ngising nakakakilabot. Dahil may kopya ako ng lahat ng email mo at ng mga bank record kung saan pumasok ang bayad sa'yo. Ang parehong bank account kung saan mo idineposito ang perang ibinayad mo sa pamilya Sanchez para ibenta sa akin ang anak nila. Napatingin si Leron sa pamilya ni Ara. Si Aling Marites at Mang Cardo ay nanginginig na sa takot. At kayo naman, pagpapatuloy ni Leron, ang boses ay bumaba, mas nakakatakot. Ang utang na ginamit ninyo para pilitin ang sarili niyong anak sa kasal na ito. Naisip niyo ba, Ibo, kung gaano kadaling malaman ng mga investigador ko na wala itong katotohanan? At ang aksidente ni Mang Cardo, insurance fraud, isang krimen. Hindi totoo yan, sigaw ni Aling Marites. Ngunit ang boses niya ay basag. Huwag kang mag-alala, Aling Marites, sabi ni Leron. Magkakaroon kayo ng maraming pagkakataon para ipaliwanag yan sa mga pulis. Sa isang senyas ni Leron, pumasok ang dalawang unipormadong security guard ng mansyon. Hinawakan nila sa braso si Paulo. Hindi! Bitiwan niyo ako! Ara, tulungan mo ako!
pagmamakaawa nito, ngunit hindi man lang lumingon si Ara. Sunod na nilapitan ng mga guard ang pamilya Sanchez. Nagsimulang mag-iiyak si Aling Marites, habang si Mang Cardo ay napayuko na lang sa hiya. Habang nagkakagulo, lumapit si Leron kay Katrina, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Leron, I, I was just trying to protect you, mahinang sabi nito. Tumingin si Leron sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Katrina ang lungkot sa mga mata nito. Alam ko, Katrina, pero ang pride mo at ang pagtingin mo sa estado ng mga tao ang nagbulag sa'yo. Hinusgahan mo siya nang hindi mo inaalam ang buong kwento. Napaiyak si Katrina. I'm sorry. Kailangan mong matuto. Simpleng sagot ni Leron. Nang mailabas na ng mga guard ang lahat ng basura, muling bumalik ang katahimikan sa sala. Ngunit ngayon, hindi na ito ang katahimikang nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita. Naiwan silang dalawa, si Leron at si Ara. Humarap si Leron sa kanya. Ang lahat ng tigas at galit sa kanyang muka ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati, isang halo ng pagsisisi at pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit, na para bang natatakot na baka tumakbo si Ara palayo. Huminto siya sa tapat nito. Tumingala si Ara. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking inakala niyang natutulog, ang lalaking pinagsabihan niya ng lahat ng kanyang mga sikreto at sakit, ay gising at narinig niya ang lahat. Leron, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ako nga, Ara, mahinang sabi ni Leron. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang isang luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang paghawak ay magaan at magalang. Narinig ko ang lahat. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang pagguho ng huling pader na nagpoprotekta sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa wakas. May isang taong nakarinig sa kanya. May isang taong nakakita sa kanya. Ara, pagpapatuloy ni Leron, ang boses ay halos isang bulong na. Kailangan nating mag-usap. Dinala ni Leron si Ara sa silid-aklatan. Isa itong malawak na kwarto na may mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Sa gitna, may dalawang komportableng upuan na nakaharap sa isang fireplace na hindi pa nasisindihan. Isinara ni Leron ang malaking pinto na gawa sa kahoy at sa isang iglap, tila naputol ang koneksyon nila sa labas ng mundo. Umupo sila, may isang maliit na mesa sa pagitan nila. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang paghinga lang nila ang maririnig. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Kailan pa? Tanong niya, ang boses ay mahina. Kailan ka pa gising? Tumingin si Leron ng diretso sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan. Mula sa simula. Napasinghap si Ara. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, narinig ko at nakita ko, pag-amin ni Leron. Patawad, Ara, patawad kung nadamay ka sa plano ko. Hindi ko intensyon na ilagay ka sa ganitong sitwasyon. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente ng kanyang ama.
ang kanyang hinala na may traidor sa loob ng kumpanya at ang desperadong desisyon niyang magpanggap na komatose para mailabas ang katotohanan. Ang pagpapakasal sa iyo ay bahagi ng plano ng mga abogado para protektahan ang assets ng pamilya habang wala ako, paliwanag niya. Sa simula, isa ka lang collateral damage sa paningin ko, isa pang estranghero na kailangan kong pagdudahan. Patawarin mo ako sa pagiging makitid ng utak ko. Habang nagsasalita si Leron, nakita ni Ara ang isang panig niya na hindi niya inaasahan. Ang CEO ng Santillan Corporation, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay mayroon ding sariling mga sugat. Isang sugat na dulot ng kataksilan, katulad niya. Hindi mo kasalanan, mahinang sagot ni Ara. Hindi mo no naman alam ang lahat. Pero nalaman ko, sabi ni Leron. Narinig ko ang bawat pag-iyak mo sa gabi. Narinig ko ang pangarap mong maging doktor na isinuko mo para sa pamilya mo. At narinig ko kung paano kanila dinurog. Habang nakahiga ako doon, walang magawa, gusto kong bumangon at tapusin na ang lahat. Pero kinailangan kong maghintay ng tamang tiempo. Tumayo si Leron, lumapit sa isang estante, at kumuha ng isang malaking brown envelope. Inilapag niya ito sa mesa sa halas sa harap ni Ara. "Ano to?" tanong ni Ara. "Ito ang kalayaan mo," sagot ni Leron. Binuksan ni Ara ang envelope. Sa loob may mga dokumento, annulment papers, pre-signed na ni Leron. Sa ilalim nito, isang manager's check na nakapangalan sa kanya. Ang halaga ay sapat na para bumili siya ng sarili niyang bahay, mag-aral ulit, at magsimula ng bagong buhay nang hindi na nag-aalala sa pera. "Tinatapos ko na ang kasunduan," sabi ni Leron, bumalik sa kanyang upuan. "Malaya ka nang umalis, Ara. Ang perang yan ay danyos para sa lahat ng pinagdaanan mo. At bilang pasasalamat, iniligtas mo ako sa paraang hindi mo alam. Ipinakita mo sa akin na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, mayroon pa ring mga taong totoo." Nakatitig lang si Ara sa mga dokumento. Kalayaan. Ito ang pinapangarap niya, ang makatakas, ang makalimot. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ni Leron sa papel, may isang bagay sa puso niya ang tumututol. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa mga papel at tumingin kay Leron. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, nakita niya ang respeto, at nakita niya ang isang bakas ng kalungkutan. Isinara niya ang envelope. Dahan-dahan itinulak niya ito pabalik sa gitna ng mesa, palapit kay Leron. "Hindi ko to matatanggap," sabi niya. Ang boses ay matatag na sa unang pagkakataon. Napakunot ang noo ni Leron. "Pero bakit? Ito na ang pagkakataon mo para saan? Para tumakbo?" Putol ni Ara. "Sa buong buhay ko, lagi akong tumatakbo. Tumatakbo mula sa mga problema, nagpaparaya, para sa iba, sinusunod ang gusto nila. Ngayon, sa unang pagkakataon, gusto kong ako naman ang magdesisyon para sa sarili ko." Tumayo siya, at sa ginawa niyang iyon, tila ba mas tumangkad siya, mas naging matatag. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Leron. Ang kailangan ko ay isang bagay na mas mahalaga." Tumingin si Leron sa kanya, puno ng pagkalito at pag-aabang. "May isa pa akong kondisyon." Nakatitig si Leron kay Ara, pinoproseso ang mga salitang binitawan nito. "Isang kondisyon?" Pag-uulit niya. "Sabihin mo, kahit ano." Huminga ng malalim si Ara, kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. "Gusto kong simulan natin ulit."
Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Leron. Gusto kong pawalang bisa ang kasunduang ito. Pagpapatuloy ni Ara, itinuturo ang envelope. Ang kasunduan kung saan binili mo ako bilang asawa mo. Gusto kong kalimutan natin ang lahat ng iyon. At pagkatapos, tanong ni Leron. Ang boses ay halos isang bulong. Pagkatapos, sabi ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong makilala si Leron, hindi ang CEO ng Santillan Corp. At gusto kong makilala mo si Ara, hindi ang babaeng binili mo para maging asawa mo. Gusto ko ng isang tunay na simula. Walang kontrata, walang pera. Tayo lang. Sa loob ng ilang sandali, hindi nakapagsalita si Leron. Nakatitig lang siya kay Ara na parabang ngayon lang niya ito nakita. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang mahiyain at takot na biktima na una niyang nakilala. Siya ay matatag, matapang at alam niya kung ano ang gusto niya. At ang gusto niya ay siya, hindi ang kanyang pera, kundi siya. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Leron, isang tunay, taos-pusong ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya at umabot hanggang sa kanyang mga mata. Iyan ang pinakamagandang business proposal na narinig ko sa buong buhay ko, Miss Sanchez. Sabi niya. Tumayo siya, lumapit kay Ara at marahang hinawakan ang mga kamay tinamay ni Deal. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago. Tinupad ni Leron ang kanyang pangako. Nag-file sila ng annulment para sa peking kasal. Nagbigay siya ng isang huling malaking halaga sa pamilya Sanchez, hindi bilang tulong kundi bilang bayad sa isang kondisyon na hinding-hindi na nila guguluhin pa si Ara habang buhay. Mula noon, hindi na muling narinig ni Ara ang tungkol sa kanila. Si Paulo Jimenez naman ay nahaharap sa maraming kaso mula sa corporate espionage hanggang sa estafa. Si Katrina, dahil sa matinding hiya, ay nagbakasyon sa ibang bansa. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang sulat para kay Ara. Isang simpleng sulat ng paghingi ng tawad. Ang mansyon na dating isang malamig na palasyo ay unti-unting napuno ng init. Si Ara, sa tulong at suporta ni Leron, ay nag-enroll muli. Kumuha siya ng pre-med course sa pinakamagaling na universidad sa bansa. Ang kanyang pangarap na maging doktor ay muling nabuhay. Isang hapon, 6 na buwan ang nakalipas. Hinihintay ni Leron si Ara sa labas ng gate ng universidad, nakasandal sa kanyang simpleng sasakyan. Wala na ang mga bodyguards. Wala na ang marangyang kotse. Siya lang. Mula sa malayo, natanaw niya si Ara na papalabas, kasama ang mga kaibigan, tumatawa. Ang tawa nito ay malaya at masaya. Ibang-iba sa mga hikbing narinig niya noon. Nang makita siya ni Ara, nagpaalam ito sa mga kaibigan at naglakad palapit sa kanya, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kanina ka pa? Tanong ni Ara. Hindi naman. Sagot ni Leron, binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. How was your exam? I think I aced it. May pagmamalaking sabi ni Ara. Habang nagmamaneho sila, hindi papunta sa malaking mansyon, kundi sa isang maliit na restaurant na paborito nila, hinawakan ni Leron ang kamay ni Ara. I'm proud of you, sabi niya. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat para sa lahat. Huminto sila sa isang traffic light. Humarap si Leron sa kanya, ang kanyang muka ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Masaya ka ba, Ara? Tanong niya, alakyanin niya,
isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Tinitigan ni Ara ang kanilang mga kamay na magkahawak. Naalala niya ang babaeng nakatingin sa salamin 6 na buwan na ang nakalipas. Suot ang isang bestida na parang kadena. Naalala niya ang babaeng nakatingin sa salamin 6 na buwan na ang nakalipas. Suot ang isang bestida na parang kadena. Naalala niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na siya ay nag-iisa at walang pag-asa. Ngayon, ang bigat na iyon ay nawala na, napalitan ng isang gaan na hindi niya kailanman naramdaman. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Leron. Ang mga matang dati nakapikit na ngayon ay bukas na bukas para sa kanya. Noon akala ko ang kaligayahan ay ang pagtupad sa gusto ng iba, mahinang sabi ni Ara. Ang pagsunod, ang pagsasakripisyo. Akala ko iyon ang sukatan ng pagiging mabuti. Hinigpitan ni Leron ang hawak sa kanyang kamay, nakikinig sa bawat salita. Pero tinuruan mo ako, pagpapatuloy niya, na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili, sa pagpili sa sarili ko, at sa pagpili kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng puso ko. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa purong kagalakan. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Ngayon, masaya na ako. Gumanti ng ngiti si Leron, isang ngiting naglalaman ng lahat ng pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Sa pag-andar muli ng sasakyan, pareho nilang alam na ito ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Ito pa lang ang simula. Ang simula ng isang buhay na binuo hindi sa kasunduan o obligasyon, kundi sa paggalang, tiwala at isang pag-ibig na nagbibigay lakas, nagpapalaya at naghihilom. Magkasama, humarap sila sa daan patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang sumulat.